Binawi naman agad ni Dahay ang kanyang mga sinabi dahil masyado daw mataas ang kanyang pwesto kaya hindi siya nito kakayaning seluhin. Nung sumigaw ng malakas ang kanyang anak ay napapikit na lang si Dahay dahil ang akala nito ay tumalon talaga ang kanyang anak pero napadilat na lang ito nung may naramdaman siyang papel sa kanyang kamay. Hindi naman alam ng matanda kung ano yun kaya nagulat na lang ito nung nakita niya sa loob na pasado ang kanyang anak sa Tsinghua University. Nung nakita ng lalaki na umiiyak ang kanyang tatay ay pumunta na ito sa kanyang tabi at sinabi na gusto lang naman niyang kumita ng konti bago siya pumasok para hindi na daw siya mahirapan ng sobra sa pagmamaneho ng taxi. Pagbalik ng ating storya sa opisina ng time merchant ay nakaupo lang siya sa kanyang upuan habang iniisip na kahit napakarami ng nabubulag sa pera nang dahil sa binibili niyang oras ay meron din naman palang magaganda at nakakatuwang nangyayari kagaya na lang ng kila Dahay. Kaya niya pinaimbestigahan kay Feng Hao ang mga dati niyang customer ay para maalala nito kung saan siya nag-umpisa dahil malamang daw ay hindi na siya makikipag-business sa mga normal na tao. Nakita niya sa report na kanyang hawak ang babae na si Zhang Jingjing na nagbenta sa kanya ng 1 taon at simula daw noon ay sinusubukan na siya ulit nitong hanapin. Bigla naman itong natawa nung nakita niya ang kakaibang lalaki na nakausap niya sa isang restaurant na nagngangalang Cheng Xiaoxian. Nakasulat doon na meron na itong pakialam sa kanyang paligid at meron ng trabaho kaya inisip ng ating bida na pwede daw talagang magbago ang kahit na sino. Nung napansin ni Robert na ngumingiti ang kanilang boss at tumatawa ay tinanong agad niya kay Feng kung ano ang sinulat niya sa kanyang report. Ngayon lang daw kasi niya nakitang ganun ang ating bida at ngayon lang niya nakita ang totoo nitong emosyon. Sinabi naman ni Feng Hao na wala siyang kakaibang sinulat doon dahil nilagay lang niya sa report ang lahat ng kanyang nakita sa mga taong pinaimbestigahan ni Lee. Pagkatapos basahin ng time merchant ang buong report ay binaba na niya ito sa kanyang lamesa at inisip na tapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Kaya, kailangan na niyang dagdagan ang kanyang seguridad at itago ng mabuti ang kanyang nakaraan para hindi na maulit ang nangyari nung nakaraang araw na nakita lang siya basta-basta ni Baron. Natigil naman ito sa pag-iisip nung nakita niyang nagring ang kanyang cellphone na nakapatong sa kanyang lamesa. Bago ito sagutin ng ating bida ay tinignan muna niya kung sino ito pero unknown number ang tumatawag sa kanya. Pero, sinagot pa rin ito ng time merchant at nag-hello agad sa tumawag. Nung narinig niya na tinawag siya nitong Mr. Lee ay sinabi niya na siya ngayon pero dahil hindi pamilyar sa kanya ang boses ng tumawag ay sinabi nito na mukhang hindi pa sila nagkikita nito. Nakikinig naman doon ang dalawa kaya pati sila ay nagtataka kung sino kaya ang tumawag sa kanilang boss. Nung sinabi ng kausap ni Lee na alam daw niya na nagbebenta at bumibili ng oras ang ating bida ay nakakaloko nitong tinanong kung naniniwala ba talaga siya na may ganong klase ng tao. Sinabi naman ng lalaki na kahit napakahirap para sa kanya ang paniwalaan yun ay dapat daw niya itong subukan kaya kailangan daw nilang magkita. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na hindi na siya nakikipag-deal sa mga normal na tao at wala naman siyang kailangang patunayan sa kanya kaya hindi daw siya pumapayag makipagkita. Tatapusin na sana ni Lee ang kanilang tawag pero nanlaki ang mata nito nung sinabi ng lalaki kung sino siya. Dahil doon ay inisip muna nito kung bakit kaya ito tumawag sa kanya at kung ano daw kaya ang gusto nito. Dahil wala namang mawawala kung makikipagkita ito sa kanya ay sinabi na ni Lee sa kanyang kausap na magkita na lang sila bukas sa isang restaurant malapit sa city. Pagkababa nito ng telepono ay nagsalita agad si Feng Hao at tinanong kung gusto ba ng kanyang boss na tawagin ito ang kanyang team. Pinakalma naman ito ang dalawa niyang empleyado at sinabi na hindi naman daw ito delikado. Ang tumawag daw sa kanyang iyon ay ang anak ng dati niyang customer na si Zai Dahay. Mabilis naman lumipas ang kinabukasan at makikita natin na hindi makapaniwala ang ating bida dahil late ang kanyang kausap. Makalipas lamang ang ilang sandali ay napalingon na ito sa pinto dahil narinig niya na meron ng pumasok. Habang hinahanap nito kung saan nakaupo si Lee ay bigla siya nitong kinusap at sinabi na siya ang unang niyang customer na pinaghintay siya. Lumapit naman agad ito sa ating bida at nanghingi ng tawad dahil meron daw siyang inunang mga delivery. Hindi naman na ito pinansin ni Lee kaya sinabi nito na maupo na lang siya at sabihin agad kung ano ang kanyang gusto.
Nung narinig na ng ating bida ang karamihan sa kwento ng lalaki ay sinabi nito na kaya siya nito nakilala ay nakita kasi niya ang kanilang usapan ng kanyang tatay sa cellphone nito. Pinaliwanag naman sa kanya ng binata na nung na-hospital kasi ang kanyang lolo ay bigla na lang nagkaroon ng napakaraming pera ang kanyang tatay kaya doon na siya nagtaka at doon na rin niya nakita ang kanilang usapan sa telepono nito. Sigurado daw siya sa mga nabasa niya na pinag-uusapan nila ang pagbebenta nito ng kanyang oras kay Mr. Lee. Napayuko na lang ang ating bida at sinabi na hindi talaga maganda ang seguridad niya dati dahil nalaman na naman ng isang tao ang kanyang identity nang wala masyadong ginagawa. Hindi naman makapaniwala doon ang lalaki dahil hindi man lang daw tinanggi ng kanyang kausap na isa nga siyang time merchant. Dahil sa kanilang napag-usapan ng binata ay napagtanto na ni Lee na kaya pala ito nakipagkita sa kanya ay para malaman kung magkano binenta ng kanyang tatay ang kanyang lifespan. Bigla namang nag-iba ang itsura nito at sinabi na mali ang kanyang iniisip. Kaya daw siya nakipagkita dito ay para malaman ng binata kung magkano ang presyo ng kanyang buhay. Hindi naman sumagot sa kanya ang ating bida dahil hindi nito alam kung bakit niya ito tinatanong. Nung nagsalita na ulit ang lalaki at sinabi nito na kaya niya ito gustong malaman ay kailangan niya kasi ng reference. Walang ideya si Lee kung ano ang sinasabi sa kanya ng binata kaya tinanong agad nito kung para saan yun. Pinaliwanag sa kanya ng lalaki na isa lamang matandang taxi driver ang kanyang tatay kaya paano naman daw naging ganoon kalaki ang binigay niyang pera sa kanya. Dinagdag pa nito na iba siya doon dahil wala siyang limitasyon dahil mapalapit na siyang maging isang estudyante sa isa sa mga pinakamagandang unibersidad sa kanilang bansa. Kaya, kung papalaran siya na magkaroon ng mahabang buhay ay mas malaki naman daw siguro ang halaga ng kanyang oras kesa sa kanyang tatay. Makikita natin na hindi natutuwa ang ating bida sa kanyang mga naririnig dahil iniisip nito na sayang ang batang yun kung magagaya lang ito kay Baron. Bigla namang nanlaki ang mga mata ng time merchant nung sinabi na ng binata sa kanya ang rason nito kung bakit niya ito tinatanong. Gusto daw nitong malaman kung ilang taon ng kanyang buhay ang kailangan niyang ibenta kay Lee para mabili niya ang oras na binenta sa kanya ng kanyang tatay. Kahit kasi hindi niya alam kung ilan ang binenta ng kanyang tatay at kung magkano ito binili ng time merchant ay isa lang ang alam niya at iyon ay ginawa ito ng kanyang tatay para sa kanya. Nawala naman ang inis sa mukha ni Lee nung narinig niya na yun pala ang rason nito kung bakit siya nito hinanap. Dinagdag pa ng binata na hindi niya kayang mamuhay ng normal hanggat nalalaman niyang hindi siya nakabawi sa napakalaking ginawa sa kanya ng kanyang tatay. Kaya, nagmakaawa ito sa ating bida dahil gagawin daw nito ang lahat para sa kanyang ama. Tiwala daw siya sa kanyang future kaya hindi daw magsisisi ang time merchant kung bibili niya ito ng advance dahil sigurado siya na tataas ang value nito. Tinignan naman ni Lee ng seryoso ang binata at bigla na lang itong natawa sa kanyang sinabi. Nagulat naman doon ang lalaki kaya sinabi nito na seryoso siya sa kanyang mga sinasabi. Alam naman daw ito ng time merchant pero pinaliwanag nito na para sa kanya, ang future na hindi pa nangyayari ay walang halaga para sa kanya. Hindi daw makukumpara ang kanyang sinasabing future sa oras na binili niya sa kanyang tatay. Pinaliwanag nito na napalaki siya ni Mr. Dahay ng maayos at ginawa niya ang lahat para sa kanyang tatay sa ospital gamit ang binigay niyang pera. Mas importante daw ito dahil hindi naman siya makakapasok sa pinagmamalaki niyang unibersidad kundi dahil sa oras ng kanyang tatay. Kaya, wala pa daw siyang kwalipikasyon para makipag-deal sa ating bida. Pinaliwanag nito na isa kasi siyang salesman kaya bumibili siya ng maliit at binibenta ito ng maliit. Binigyan nito ng advice ang binata at sinabi na mag-aral muna siya ng mabuti at maghanap ng magandang trabaho at pagkatapos noon ay pwede na silang mag-usap tungkol sa business. Naiintindihan naman ito ng lalaki pero hindi pa rin ito mapakali kaya tinanong niya si Lee kung gaano na lang ba katagal ang oras ng kanyang tatay. Hindi naman na ito tinago pa sa kanya ng time merchant kaya sinabi nito na meron na lang natitirang 8 years si Mr. Dahay. Nabigla naman doon ang binata dahil ayon sa kanyang mga nakikita ay malakas pa ito kaya iniisip niya na aabot man lang ang kanyang tatay ng 70 years old. Naisip naman nito ang sinabi sa kanya kanina ng time merchant kaya tinanong nito kung ano ang kanyang gagawin kung hindi niya naabot ang ekspektasyon nito pagkatapos ng 8 years. Bigla namang may naisip ang ating bida kaya sinabi nito na pwede na niyang ibalik sa kanyang tatay ang 1 taon ngayon.
Pagkatapos noon ay mag-usap na lang daw ulit sila pag nakagraduate na ito at nagkatrabaho at syempre ay meron na itong interes. Kahit hindi niya nakuha ng buo ang oras na binenta ng kanyang tatay ay masaya pa rin ang lalaking nagpasalamat sa ating bida at tinanong kung magkano ang kailangan niyang ibayad doon. Tumayo naman bigla sa lamesa ang ating bida at sinabi sa binata na nabayaran na niya ito. Dumiretso na ito papunta pintuan at bago makaalis ay lumingon ito sa kanya at sinabi na salamat sa libre niyang kape. Pagkatapos noon ay mabilis nang lumipas ang ilang linggo at makikita natin na naglalakad si Miss Weiwen papunta sa opisina ng ating bida. Pagkapasok nito doon ay agad niyang sinabi kay Mr. Lee na nandoon na ang bagong batch ng oras na nakuha nila galing sa Microscopic World number 1. Medyo nabigla doon ang ating bida at sinabi na mukhang mas mabilis ata itong dumating kumpara sa huling batch. Pinaliwanag naman sa kanya ni Weiwen na malaking tulong talaga ang mga bagong scientists doon dahil mas bumibilis ang takbo ng kanilang operasyon. Masaya namang sinabi ni Lee na kung ganun ay kailangan na niyang tignan kung gaano karami ang kanilang nakuha ngayon. Binatunan nito sa ere ang bote at ginamit dito ang kanyang kapangyarihan para makita ang resulta. Nung lumabas na ang status nito ay makikita natin na meron itong 666 years and 10 months. Kita naman sa mukha ng ating bida na hindi niya ito nagustuhan dahil sigurado daw siya na hindi iyon tama. Kaya, tinanong agad nito ang kanyang consultant kung sigurado ba sila na pinasa lahat ng kanilang mga representative sa miniature world ang mga oras na kanilang nakukuha. Sinabi naman sa kanya nito na ayon sa mga taong nanunood ay wala namang kakaiba doon at dahil nakita nito na nag-iba ang itsura ng kanyang boss ay tinanong niya kung meron ba silang problema. Pinaliwanag naman sa kanya ng time merchant na sobrang konti lang daw ng oras na nakuha nila ngayon kung ikukumpara sa huling batch. Hindi naman makapaniwala doon ang consultant dahil nakatutok doon ang lahat ng pinakamagagaling nilang scientists kaya paano naman daw ito nakalusot sa kanila. Nilabas agad ni Lee ang kanyang telepono at habang may tinatawagan ay sinabi nito na hindi kasi nakikita ng mga normal na tao ang status sa microscopic world. Pagkasagot sa kanya ni Feng Hao ay diretso na nitong sinabi na kailangan agad nilang pumunta sa bansang X ngayon din. Lumipat naman na ang ating storya sa isang lugar sa loob ng Microscopic World number 1. Makikita natin na ginamit na nila doon ang drones para imbestigahan kung ano talaga ang nangyari. Napatingin naman agad ang lahat sa langit at sinabi na nandoon na naman ang anghel ng kanilang God. Sa isang gilid naman, meron dong isang lalaki na mukhang kainahinala na nagtatago dahil hindi niya gustong makita siya ng drone. Mabilis itong umalis doon at dumaan sa masisikip na lugar para pumunta sa kanilang secret base. Pagdating doon ay kumatok agad ito ng 3 beses para malaman nila na kasali ito sa kanila. Hindi naman agad ito pinagbuksan ng bantay dahil tinanong muna nito kung ano ang kanyang kailangan. Nanghihingi lang pala ito ng password at sinabi niya gusto niyang magbasa doon ng mga lumang libro. Dahil tama ang kanyang sinabi ay pinagbuksan agad siya ng bantay at sinabing late na daw siya kaya pumasok na siya agad sa loob. Habang naglalakad sa hallway ay tinanong ng bagong dating kung nandoon na ba ang tinatawag nilang Enlightened One. Sinabi naman sa kanya nito na lagi itong nauuna sa lahat kaya bilisan na lang daw niya dahil malapit na silang mag-umpisa. Nung nandoon na ang lahat sa kanilang meeting room ay meron ang nagsalita ng malakas at sinabi na buti naman daw ay nakarating silang lahat doon. Habang bumababa ng hagdanan ay sinabi nito na napakaraming taon na daw nilang nagtatago sa mata ng mga anghel. Pero, mag-iiba na daw ito ngayon dahil nakumpirma na niya ang kanyang teorya na pag hindi nila sinunod ang mga anghel ay walang mangyayari sa kanilang masama. Hindi lang daw yun ang lahat dahil pag hindi nila ginawa ang gusto ng mga representatives ay hahaba ng sobra ang kanilang mga buhay. Wala daw ibang ginagawa ang mga lintik na representatives ng God kundi ang nakawin ng kanilang mga oras. Kaya, iyon na daw ang tamang oras para sabihin sa buong mundo ang katotohanan tungkol sa mga ito. Lumipat naman muna ang ating storya sa control center ng Microscopic World. Sa loob nito ay makikita natin na nandoon lahat sa meeting room ang mga importanteng tao na tumitingin sa pagkuha ng mga oras sa miniature world. Nakita ni Mr. Tang at Mr. Tesla na hindi maganda ang timpla ng kanilang boss kaya hindi muna nagsalita ang mga ito.
Pero, hindi na ito natiis ni Tang kaya nanghingi agad ito ng tawad sa ating bida dahil hindi nila agad nakita ang problema. Nagsalita naman na din si Tesla at sinabi na kailangan nilang gumawa ng isang system para makasigurado daw sila na hinding-hindi na ito mauulit. Nung kumalma na ang ating bida ay sinabi nito na ang kailangan muna nilang gawin ngayon ay gumawa ng paraan para matigil ang kanilang problema. Pwede daw silang gumawa ng parusa para matutunan ng mga rebelde sa microscopic world na huwag silang kakalabanin. Habang nag-iisip ang mga ito kung ano ang pwede nilang gawing parusa ay bigla na lang nagsalita si Tesla at sinabi ang The Great Flood. Sa kanyang kultura daw, merong kasabihan na pinaparusahan ng kanilang mga gods ang kanilang pagkakami gamit ang matinding baha. Nagsalita naman agad si Mr. Gaoming at sinabi na hindi siya papayag doon. Sila daw ang gumawa noon samula nung ideya pa lamang sila hanggang sa kung ano na sila ngayon kaya hindi daw siya papayag na patayin na lang nila ito ng basta-basta. Nagsalita naman na si Tang at sinabi na nakakabit na talaga sa DNA ng mga tao ang pagre-rebelde pero hindi naman daw nila pwedeng patayin na lang sila dahil doon. Ngumiti naman si Tesla sa kanila at sinabi na isa lang naman itong suggestion kaya pwede naman daw silang gumamit ng hindi masyadong malalang parusa. Nagustuhan naman ni Gao ang sinabi nito kaya tinanong niya agad kung meron ba itong ibang naiisip. Sinabi ni Tesla na marami silang pwedeng gawin pero ang sa tingin niyang pinakagagana ay ang mass massacre. Akala naman ni Mr. Gao ay meron itong magandang sinabi kaya ngumiti ito agad pero nung naintindihan na nito ang kanyang sinabi ay bigla na lang itong natulala. Dahil doon ay nagsigawan ang dalawang ito sa harap ng ating bida habang nag-iisip pa rin ito ng solusyon. Dahil hindi na nito kinaya ang kanilang bangayan ay pinatigil na niya agad ang dalawa doon. Sinabi nito na parehas naman daw silang tama pero hindi na sila pwedeng magtalo dahil kailangan na nila itong malutas agad para kung mangyari man ito sa world number 2 ay alam na nila agad ang kanilang gagawin. Kaya, wag na daw muna silang mag-away-away at isipin na lang na ang goal lang nila ngayon ay ipaintindi sa mga miniature humans na meron talaga silang God na nanunood sa kanila lagi. Makalipas ang ilang sandali ng pag-uusap ay sinabi na sa kanila ni Mr. Lee na buo na ang kanyang desisyon. Siya daw mismo ang magdadala sa kanila ng delubyo at ipaparanas sa kanila ang napakalaking takot. Bumalik naman na sa loob ng microscopic world number 1 ang ating storya at makikita doon na sobrang dami ng nakikinig sa sinasabi ng The Enlightened One. Kung ano-ano ang sinasabi nito simula sa sinungaling ang mga anghel at representatives hanggang sa hipokrito ang kanilang God. Kaya, niyaya nito ang lahat na sumama sa kanila para kalabanin ang peking God at ibalik sa kanila ang kanilang oras at buhay. Dahil doon ay naniwala agad sa kanya ang lahat at mabilis na uto sa matatamis niyang salita. Napatingin naman ito sa taas dahil bigla na lang lumabas doon ang isang anghel. Bumunot agad ng baril ang kanyang kasama para barilin ito dahil hindi naman daw pala ito totoo ayon sa kanilang leader. Pero, pinigil naman agad siya ng Enlightened One dahil ang anghel na yun daw ay hindi gawa sa laman at dugo kaya wala silang magagawa laban doon. Ang totoo daw nilang mga kalaban ngayon ay ang mga representatives na nagtatrabaho para sa kanilang God. Kaya, sinabi nito na lahat ng kanyang mga kasama na hanapin nila at dalhin sa kanya ang lahat ng makikita nilang mga representatives ng kanilang God.